Maayong buntag sa tanan. Bisaya po yan, ha. Good morning po, magandang umaga sa lahat. Thank you, Lord. Pwede na po tayong umupo sa lahat ng mga hindi pa nakaupo. Praise be to God. Hallelujah. Ah, ilang taon yata ako nawala dito, ha. Alam ko after ng convocation, ako yung naka-assign dito sa GMA, eh. Na-miss ko itong GMA, kaya ah, ilang taon akong nawala, no? Naalala ko bigla, ito joke lang naman to. Kasi nung umattend ako ng convocation, grabe, birain mo dahil hindi ako umattend nung last year, nung 2025, grabe nung nag-message ako, 2 hours ang inabot. Sa sobrang excited ko ba, na pagkwento. Pero dito, ganun din yata, ilang taon na akong nawala. 3 years siguro, no? Grabe, parang nag-aalala na kayo, 3 hours pala ako mag-message, hindi ba? Joke lang, joke lang. Actually po, iseset ko po itong aking dilo para alam nyo na hindi tayo sosobra sa oras. Amen ba? Bibigyan natin ng allowance. Alam nyo naman po si Rep Eman, maiksi lang mag-message, pero marami kasi akong kwento. Amen? Actually, alam ng media, maiksi lang yung aking PPT. Kasi pag masyadong actually, very risky pag kukunti, kasi pag kukunti yung PPT, ang tendency niya, mapahaba, kaya mag-pray kayo, ha. Pero gagawin ko ang lahat na magagawa by God's grace, kasi minsan yung mga kwento kasi hindi mo pwedeng mapigilan yun, eh. Amen ba? Lalo na tagal kong na-miss kayo. Okay lang ba sa inyo? Actually, maaga pa. Anong oras pa lang ba? O 10 o'clock? Kung magme-message pala ako, 11, 12, may 2 hours. Grabe, yun nga lang, kalaban ko na yung tiyan nyo, kaya hindi ko hahayaang maging kalaban ko yung tiyan. Kasi yung tiyan, masyadong powerful yun. Talagang kahit anong ganda ng message, pag yung tiyan, kumukrok-krok na, wala nang maiintindihan niya. Kaya mag-pray na tayo. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa presence mo, O God. Salamat po sa congregation na to ng GMA, Cavite 1 District, O God. Salamat po dahil kami po ay willing makinig ng iyong salita, O God. Holy Spirit, ikaw po ang manguna sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang patuloy na magturo sa amin. Tulungan mo po ang bawat sa amin na sa aming pakikinig. Let there be encouragement, empowerment, O God, let there be motivation, Lord, na lahat kami, kung ano po yung mga maririnig namin ngayon, ma-apply po namin sa buhay po namin. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. At syempre, nire-recognize ko lahat ng mga pastors, lahat ng mga leaders, syempre yung aking beautiful wife and beautiful daughters, yung aking dalawang poging arbor bearers, kasama ko yan sa kasal ni Pastor Kim, hanggang pumunta kami ng Bicol, kasama ko rin hanggang ngayon. Kasabay ko pa rin po yung uuwi, June 3, kasi ano po yan, mga dakilang armor bearer ng Panginoon, si Roland saka si Gerson. Hallelujah. Amen. Dati-rati, pag ako nai-invite, ako yung tumataba. By God's grace, sila na yung tumataba. Amen. Lahat kasi ng pagkain na hindi ko na kayang kainin, sila na taga-ubos nun. Hallelujah. Actually, ngayon pong Sunday na to, ito po yung last Sunday of the month. Diba? At nagkaroon tayo ng series about the names of God. The I am of God, no? Tayong lahat dito ay pinagpala, iba't ibang klaseng pangalan ng Panginoon. At ito pong pag-aaralan natin ngayon, ito po yung conclusion. Actually, maiksi lang talaga to, pero alam ko yung iba rito napakinggan nyo na, yung mga pastors na tumayo rito. Kaya nga more on na testimonies po ako mamaya. I pray na ito pong message na to ay makuha nyo. Amen po ba? Ang pinaka-message po natin ngayong umaga na to is all about Yahweh, the great I am. Amen ba? Di ba merong kanta, no? Ano yun? Yahweh, Parapa, Elohim, Shaddai, Adonai. Yun. Sige pa, yan. Yeah. Ang alam ko lang, Yahweh will manifest. Yahweh, He manifest. Yahweh will manifest Himself. Grabe. Sa totoo lang, ngayon pong generation na to, wala ako halos memorize na kanta ng mga kabataan ngayon.
Pero yung mga generation namin, memorize po namin yan. Kasi yung mga kanta ngayon talagang masyadong supernatural ang dating. Okay, sabi nga po dito sa Exodus chapter 3, verse 14, nung nagkaroon ng encounter si Moses kay Yahweh sa Great I Am, sabi rito sa Exodus chapter 3, verse 14, God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. At ito rin yung pinapasabi ng Panginoon sa lahat ng mga taga-kabitiwan. I am who I am. Sabi dito, I am has sent me to you. Ibig sabihin dito, pinapakita na, sabi ng Panginoon, ako ay ako nga. Alam niyo, isa sa pinaka-goal na talagang binigay ni Lord kay Apostle Joshua, na tayo, sabi nga po ng Ephesians chapter 6 verse 10, be strong in the Lord in His mighty power. Alam niyo, kung gusto nating lumakas in His mighty power, in His name, no, sa Panginoon, kailangan kilala mo yung Diyos na sinasampalatayanan mo. Amen po ba? Alam mo, parang sa isang tao lang yan eh. Pag alam mo kung sino tong tao na to na sumusuporta sa iyo, at alam mo na hindi ka iiwanan, alam nyo kahit anong mangyari, hindi ka pababayaan. Parang katulad po ng ating Diyos. Pag kilala mo ang Diyos, you are unstoppable and you are relentless. Amen po ba? Ibig sabihin, ito pong message ni Apostle Joshua sa atin for the whole year 2026 na Ephesians chapter 6, yung relentless. Alam nyo, bawat topic every month, bawat series na yan, para tayong nanonood ng Netflix ba? Natunod-sunod ba? Amen ba? O kaya, ito pong series na to, ngayon po magtatapos, ngayong linggo na to. I pray, lahat kayo ay mabago. Amen ba? Titigan mo nga yung katabi mo, baka mayroong pangit na nakapasok dito. Kasi ang alam ko, pag pumasok sa church, pwede magsimulang pangit, pero pag lumabas, gwapo at maganda na. Amen ba? Sino rito, mga pogi at magaganda, sumigaw ng hallelujah! Yung mga pangit, sumigaw ng praise the Lord! Oh, grabe! Naku, bakit kayo sumigaw? Mamaya, di ba, pogi, magaganda na kayo. Pasensya na, please. Ano lang yung trap lang, yung pampagising lang yun. Kasi yung iba sa atin dito, umagang-umaga tulog. Gising lang muna tayo. Amen po ba? Kaya pag alam mo si Yahweh, kung alam mo yung great I am natin, sigurado magiging relentless ka, magiging unstoppable Christian ka. Amen? Kahit anong mangyari, walang makakapigil sa'yo. Amen ba? Ang sabi ng Psalm 23, magbabasa po tayo ng buong book ng Psalm 23 kasi yung topic po natin, dito po natin nahanapin. Sabi nga sa Bisaya, magkukutaw-kutaw tayo, maghahalo-halo tayo ng Psalm 23 hanggang verse 1 to 6. Pakibasa, tulungan niyo ako magbasa. Okay, 1, 2, 3. My shepherd, lack nothing. He makes me lie down in a green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along right paths for His name's sake. Even though I walk to the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Hallelujah. Pagpalain na pagbasa ng salita ng Diyos, grabe. Alam niyo itong Psalm 23 na to, kung every Sunday, dinideklara po natin yung Hebrew name ng Panginoon, lahat po, almost, ng Hebrew name of God ay matatagpuan po natin dito sa Psalm 23. Kaya dapat memorize po natin to, dapat talagang, alam niyo po ba, isa ito sa mga pampatulog ko minsan Pag ako malamang hindi ako makatulog, Lord, you are my shepherd, O God. I shall lack nothing. Nire-recite ko yung Psalm 23 bago ako matulog. Alam niyo, hindi ko pa matatapos yung Psalm 23, tulog na ako. Grabe, ang bait ng Diyos, ano? Hindi ko sinasabing pampatulog yung Bible, ha? Yun po ay, kasi nare-refresh yung mind, yung soul mo because of the Word
of God. Sabi nga po, in the Bible, Lord signifies supreme authority, ownership, and mastery. Di ba? Sa pagsisimula pa lang ng Psalm 23, the Lord is my shepherd. Ibig sabihin, yung word na the Lord, yan po ang naging sekreto bakit naging successful king si Haring David. Tandaan po natin, hindi po magiging successful, victorious si King David kung hindi niya na-receive itong revelations about the Lord. Kasi alam naman po natin si King David, di ba? Batang-bata pa lang, siya po ay shepherd na. And out of shepherd, from shepherd to kingship, si King David, nakita ng Lord yung puso niya kay King David. Kaya si King David, sabi niya, the Lord is my shepherd. Mamaya pag-uusapan po natin yan. Bakit ganun ka-successful? Bakit ganun ka-powerful si King David? Kasi bakit? Meron siyang Psalm 23. Amen po ba? Ang sabi rito, yung word na Lord, kaya nga sa lahat ng mga born again, hindi lang po natin natanggap si Kristo bilang Savior, tinanggap natin ng Panginoon bilang Lord. Sino rito ang tinanggap ang Panginoong Kristo bilang Lord? Sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Lahat ng born again, sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Hindi ko na kayo itatrap. Hindi ko na kayo lulukuhin. Peace. Sabi rito, the Lord, yung Lord signifies supreme authority, ownership. Tandaan niyo yung word na ownership. Si Lord ang nagmamay-ari sa iyo at ikaw bilang si Lord ang nagmamay-ari sa iyo. Alam niyo ba, precious ka sa Panginoon. Pinapalagan ka ng Panginoon. Kahit anong mangyari sa iyo, pag alam mo na ikaw ay precious sa Panginoon. Kaya nga minsan yung mga bata, di ba, pag alam nilang love na love sila ng daddy nila, umama nila, talaga na makahirit yan, talagang tudon-tudo, di ba? Si Jana, tuwang-tuwa nung nag-asawa si Pastor Kid, sabi niya, sulo na lang akong anak nyo. Kaya si Jana talagang nagniningning siya kasi alam niya yung daddy niya, hindi siya pababayaan. Kaya nga, chinichismis ko palagi yan si Jana kasi si Jana talagang spoiled sa akin yan, honestly. Hindi naman yung spoiled na pangit, no? Kundi yung talaga, lahat lang ng gusto niya. Hindi pa nga humihingi yan, binibigyan ko na eh. Magpapaalam lang sa akin yan. Sabi, magpapaalam na sa akin yan, be, aalis kayo, di ba? Ano, gusto mo ng ganito? I-smile lang yan, sabay, kukuskus ba parang pusa, gumaganon. Ayun. Na yung blessing, darating na kaagad yun, di ba? Di ba? Amen ba? Amen. Dapat ganun tayo sa Panginoon pag alam mo na ikaw ay pag-aari ni Lord. Alam mo, pag dumikit ka na parang pusa kay Lord, hindi naman pusa tayo, no? Kundi yung naglalambi ba? Alam mo yung mga pusang malambing, di ba? Dati nung araw, alam niyo ba nung araw ng pandemic, bago mag-pandemic, hate na hate ko talaga sa buong buhay ko, hate na hate ko po ang pusa. Pero nung pandemic time, kinagat ako ng pusa. Grabe, ilang turok yung nilagay sa akin ng doktor. Pero mula nung na ako'y kinagat ng pusa, alam nyo, love na love ko na yung pusa. Talaga. Honestly, grabe. Sabi ko nga may mga leader, sabi ko, bakit ka ganyan? Nag-aalaga, meron kasing leader na naganda kami ng pagkain, tapos yung isang prito, pinakain lang. Sabi ko, sis, naganda kami, tapos pinapakain mo lang sa pusa ba? Harap-harapan ba? Samantalang kulang yung ulam, pinapakain yung isang buong prito na isda. Sabi ko, sayang naman yan. Nung panahon yun, nung araw yun sa Mindanao. Pero ngayon, alam nyo ba, kapag may kainan sa church, sabi ko sa kanila, ano nga ba yun? Yung bukog, yung buto. Yung mga buto, ipunin nyo para sa pusa ko yan. Love na love ko yung pusa. Alam nyo, parang ganun si Lord. Sa atin, pag ikaw meron, kasi parang pelikulang Spider yun, di ba? Si Spider-Man, nakagat daw ng gagamba, kaya naging Spider-Man. Ako, sabi ko, parang totoo yun ha. Siguro yung pusa, binigyan ako ng pang-inggan nyo ba? Pero, huwag kayong mapapaniwala doon. Joke lang yon. Parang point lang ba? Kaya kasi mula noon, mahal na mahal ko talaga ang pusa. Lagi siyang may pasalubong. Kahit nga minsan kumakain ka sa labas, parang naisip ko, sayang, kung nandito lang yung pusa ako, ang dami sanang kakainin. Lalos dun sa Bicol, sobrang pagkain, no? Sarang naalala ko yung pusa ko.
Grabe. Pero bahala sila sa kanila, mag-fasting sila doon. Isang buwan kaming nawala. Ewan ko kung nandun pa bahala sila kung gusto nila. Pero alam ko, alam nila, alam din ng mga pusa na mabait ako. Kasi pag dumating na ako, talagang mag-aabang-abang na yan. Dapat ganun tayo sa Panginoon. Amen ba? Oh, amen. Sabi rito, ang Lord na word in the Old Testament, this represents the secret personal name of God, Yahweh. Ibig sabihin, Jehovah. Kaya ibig sabihin, the Lord is my shepherd. Ang ibig sabihin doon, Yahweh is my shepherd. Yung Lord sa Old Testament, yung Lord na nakalagay dyan sa Psalm 23, ay nagre-represent din ng El Elyon, the Most High God. Ibig sabihin, kung alam mo yung the Most High God, kilalang kilala mo, nako, talagang ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Mararanasan mo yung overflowing. Yan po ay nakalagay sa John chapter 10, verse 11 to 14. Pakibasa nyo nga. Nasaan yung tubig? Excuse me pa. Kaya ako nagpapabasa kasi gusto ko lang uminom. Saka para makapahinga. Sabi rito, I am the good shepherd. Ang bait ng Panginoon, no? Sabi niya, ako ang mabait na shepherd. Kasi merong shepherd na hindi good eh. Sabi rito, the good shepherd lays down his life for the sheep. At kitang-kita naman natin yan, namatay ang ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Kung sa mga taga-Bisaya ba, taga-Mindanao, nagpakamatay ang Ginoo sa tanan. Sabi ko, bakit nagpakamatay? Kasi sa Bisaya, yung namatay sa kanila, nagpakamatay. Ibig sabihin, intentional na namatay ang Panginoon para sa atin. Hindi siya pinatay ng mga Romano, kundi siya talaga ay kusang namatay para sa ating kaligtasan. Palakpakan naman natin ang Panginoon. At ang sabi dito, I am the good shepherd. At sabi dito ng verse 14, I know my sheep. Hallelujah. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka nang magpanggap. Amen. Magpakatotoo ka. Kilala ka ng Diyos. Amen ba? Sino rito ang kilala siya ng Diyos? Naniniwala na siya ay kilala ng Diyos. Sabi nga, you can run but you cannot hide from God. Kilala ka. Parang katulad nito, dati naalala ko si Reb Noli, para kasi si Roland to eh. Si Reb Noli, pag nagningning na ang mata niyan, grabe, alam ko parang Texas na meron nung araw, diyan sa San Pedro, nakasama ko yun eh. Parang kumikis-kis ba? Sabi ko, mukhang iba yung liwanag ng ningning ng mata mo ah. Si Reb Noli, praise be to God, talagang nagsimula sa baba, talagang umangat ng umangat kasi I know Him. Meron kaming mas matinding pinagsasamahan. Alam nyo, si Noli po, pag kami nagsasama lang, ang tawag sa kanya, Nols lang, Nols, timpla mo nga ako ng kape nung araw. Nagulat kasi si Apostle nung araw na pumunta kami sa Malaysia, sa Singapore. Sa Malaysia pala. Specific sa Malaysia. Nagtataka si Apostle. Sabi niya, bakit to si Rev Eman, ang tawag kay Noli, Nols lang? Sabi niya, bakit tawag mo kay, kasi inuutos-utosan ko si Rev Noli kasi ako nakikisuyo ako palagi kay Rev Noli. Nols lang ang tawag ko talaga sa kanya. Nols, pakikuha mo nga yung kape, pakitimpla mo nga ako ng kape. Kasi ganun kami kalalim ni Rev Noli nung araw. Kasi si Rev Noli, firstborn kong anak yan sa Panginoon by God's grace. Naalala ko, pag alam mo, ito, pulpito na to, nandiyan si Rev Noli, sabi sa akin ng Lord, yung anak na yan, yung bata na yan, magseserve sa akin yan. Kaya dumaan man ang pagsubok sa Rev Noli by God's grace, glory to God, talagang siya ay pinagpala ng Panginoon. Amen ba? Kasama natin to si Pastor Roseni, talagang si Pastor Roseni, alam ko kung paano yan, talagang basta, yung mga kwento ng buhay doon sa Bicol, marami, papahaba na tuloy tayo. Pero ang point dito, yung word na, my sheep know me. Dapat kilala nyo ang Panginoong Jesucristo. Kaya kung hindi nyo pa kilala ang Diyos, ngayong umaga na to, i-google natin na lalo mong makilala ang Diyos kasi ang blessing ng Panginoon ay nakadepende kung gaano mo kilala ang Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi rito,
Pag-uusapan po natin yung the three core aspect of God's character. He is Yahweh, the great I am. The great I am. Sabi dito sa ito pong number 1 is provision. The Lord Yahweh, the great I am, ensure His flock, His children, lacks nothing. Sabi ng verse 1 ng Psalm 23, guiding them to green pastures and quiet waters. Grabe. Dito po sa Psalm 23, verse 1 to 3, grabe, tulungan niyo po ako dito kasi may hahalokayin tayo dito. Ano, pakibasa niyo nga? The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Grabe. Alam niyo po ba, yung Hebrew word ng name of God, halos matatagpuan mo na dito sa Psalm 23 verse 1 to 3. Unang-una, yung Lord is Yahweh. At sinabi niya, He is my shepherd. Sa Hebrew word, ano ang shepherd? Jehovah? Grabe. Sabi ni Apostle, ni King David, si Yahweh ang aking pastol. At ang sabi niya rito, He is Jehovah Rohi. At sabi niya, I lack nothing. Hindi ako magkukulang. Anong ibig sabihin ng I lack nothing? He is Jehovah Jireh. Ibig sabihin, dito pa lang makikita mo mayroon ng tatlong name of God, Yahweh, Jehovah Rohi, and Jehovah Jireh. I lack nothing. Kaya yung, alam niyo ba, nung araw doon sa Mindanao, pinadala kami ng Panginoon doon, nung sinabi ni Lord kay Apostle na, send Eman to Mindanao. Grabe, nung napunta kami sa Mindanao, grabe, sobrang hirap ng mga tupa na. Nadatnang ko lang sa Butuan, mga 20 piraso lang sila doon. At sa totoo lang talagang, pag kami nagkakainan, talagang sinadya na sa kansakin, Ma, wala na kami pagkain. Kasi pag nagdala kami ng pagkain, talagang Joshua attack, nagbabox out. Ang sabi ng ninadya na sa ni Cain, talagang, Ma, wala na kami pagkain. Kaya sinadya na sa kasikin, natuto na rin mag-box out ng bandang muli. Talagang nakikipag... Amen? Saka, sa totoo lang, naging uso doon yung, itong pagkain na to kay Reb Eman. Kaya pag sinabi nila yung Reb Eman, merong power ba? Parang kay Yahweh. Pag nabanggit mo kay Yahweh, pag nabulong mo kay Lord John, pag sinabi mong Yahweh, it means Lord. Nire-recognize ako nito. Ibig sabihin, lahat ng mga angels nakatingin na sa iyo. Sabi niya, nire-recognize nito ang ating Lord. He is Yahweh. Amen ba? At sabi nito, He is Jehovah Jireh. Alam naman natin, He is Jehovah Jireh nung time na si Abraham ay sinabi ng Lord, offer your Isaac to me. Doon sinabi ni Abraham, He provides. In the mountains of the Lord, He provides. Kaya yung Jehovah Jireh, doon yun sa Mount Moriah, sa Mount Moriah siya nakilala. Si Abraham ang ginamit dito. Pero nireveal din ito kay King David. Sabi niya, Yahweh is my shepherd. I lack nothing. Kaya nung araw, sabi niya, Pastor Angie, bakit itong rep na to masyadong nagniningning? Puro white yung laman. Sabi niya, sinungaling ka mula ngayong araw na to. Hindi ka na pwedeng magsinungaling. In the name of Jesus, magkaroon ka ng laman. Grabe. Kaya ito, pag nag-o-office itong dalawa to, doon sa bahay ito nag-o-office, sabi ko, lahat ng laman dyan na pwede niyong kainin, kainin niyo. Kasi minsan, talagang overflow ba, makikita mo talaga yung I lack nothing. Amen ba? Dapat pag uwi nyo sa bahay, pag yung mga rep nyo sinungaling, utusan nyo in Jesus' name. In the name of Yahweh, magkaroon ka ng laman. Alam nyo, totoo po yun. Ako po naniniwala ko na nung araw naalala ko lang bigla. Tingnan nyo to. Ito, ngayon ko lang naalala to. Ito ay made in Taiwan. Shout out nga pala sa mga taga-Taiwan. Taiwan, shout out sa inyo. Nakikihak sila sa atin dito, nakikinig sa atin dito ngayon. Grabe mga taga-Taiwan. Ni hao. Okay. At alam nyo sa Taiwan, nung ako'y pinadala doon sa Taiwan, meron akong paborito. Dati mahilig pa ako sa balat na sapatos. Grabe, meron akong balat na sapatos. Ilang taon na ako sa Taiwan. Yung pa rin ng sapatos ko forever and ever. Tapos, isang Sunday,
galing kami sa service, papunta kami from Taipei to Lingko. Sabi ko, Lord, ang sakit naman sa patong sapatos ko. Lord, bigyan mo naman ako ng maraming sapatos. Alam niyo si Lord, from Sunday lang ako nag-declare ba, Lord, bigyan mo nga ako ng maraming sapatos. Pagdating ng Monday, may tumawag sa akin. Sabi niya, Pastor, nasaan ka? Bakit? Tulungan mo ako rito. Hakutin natin ito mga kasi merong bahay na binenta. Yung buong laman ng bahay na yon, kasi sa mga Chinese, pag binenta ang isang bahay, pati laman binibenta. Sabi, grabe, santambak na Sunday shoes, mga 10 yata yung nakuha ko. Sabi niya, Pastor, kunin mo na lahat yan. Kaya nga yung yung isang, bayaw ba yun? Binigay ko yung pinaka-special na sapatos, napamura. Sabi niya, puto kinchit ang sapatos to. Sa sobrang ganda ba, yung made in Italy na sapatos, matibay yun eh. Naalala ko bigla, alam niyo si Lord, He provides. Pag sa tingin mo, yung si Lord kasi pag alam mo kasi malapit ka sa Kanya, wish mo lang si Jana nga, by God's grace, bilang anak ko ba? Hindi pa nga humingi, binibigyan ko na eh. Kasi sabi ng Lord, kung paano mo i-treat ang asawa mo, yung anak mo, ganun din ako sa iyo. May mga wish ka na minsan hindi mo sinasabi pero ibibigay ko na sa iyo. Hallelujah. Amen po ba? Kaya ngayong taon na to, nire-remind, Lord, meron akong request sa iyo. Meron kang sinabi sa akin na matagal na, nire-remind ko ngayong araw na to. Kaninang umaga, pagising ko mga 4 o'clock, sabi ko, Lord, nire-remind ko kasi nagre-review ako. Sabi ko, Lord, itong taon na to, ibigay mo na sa amin to. Para may basketball dyan. Ano yan? Court ba yun? Dyan sa loob. Dyan ba? May basketball sa umaga? Grabe naman yan. Maglaro nga tayo. Kasi nung araw, after ng service ba, sa afternoon, si Reb Eman, kilala ko dito, piso-piso ako eh. Magaling mo ako mag-shooting, kaya tawag sa akin ng araw ng mga pastor, ng mga workers dito. Si Reb Eman, piso-piso. At praise be to God, nung araw, laking gulat, mahusay sino to? Si Buddy? Taas magtalon yun. Tapos minsan nasabayan ko, natapal ko. Nawala yung laro niya. Biruin mo, natapalan ko ang taas tumalo na yun. Natsempuhan ko lang. Timing lang yan. Hallelujah. Amen po ba? Okay, sabi rito, He makes me lie down in a green pastures. Grabe. Si Lord, antindi. Sabi niya, you shall lack nothing. Kasi tingnan mo, habang nakahiga yung mga tupa, kumakain. Nakaranas ka na kayo ng ganon? Yung hindi, sobrang busog mo, gusto mong mahiga, Lord, paano ko ubusin itong pagkain na to? Ganon ang Panginoon sa atin. Ang tupa ng Panginoon, pag ikaw ay nilid ng shepherd, pakakainin ka sa isang lugar na wanto sawa. Parang doon sa lugar ni si Reb Noli, nandun ako sa rooftop, mayroong isang bakang mag-ina doon. Sabi ko, jackpot tong baka na to ha. Ang daming damo. Ang laki ng damo na kakainin. Dalawa lang sila, mag-ina. Sabi ko, parang parang talagang ito yung abundance, yung wanto sawa ba? Amen ba? Eat all you can palagi. Parang katulad nung pagkain namin kina Pastor Eddie kahapon, talaga naman po, na biglang naging bola yung tiyan ko bigla eh. Kalahati ba ng bola? Ito manipis na to eh. Pero biglang lumaki. Amen. Sabi rito, He leads me beside quiet waters. Pag si Lord ang shepherd mo, pag si Yahweh ang Jehovah Ruay mo, hindi ka magkukulang. At sabi rito, i-guide ka ng Panginoon doon sa peaceful, quiet waters. Anong pangalan ng Diyos? Makikita, He is Jehovah Shalom, the God of peace. Na kahit anong mangyari, kaya nga kagabi, doon kami sa bahay ni na Pastor Eddie na tumira, 5-star hotel. Ang sarap magkwentuhan ni na Camille, sa kanina Brian, sa kanina Jana, saka si Gerson. Sabi, ang ingay nila. Sabi ko, daling okay lang sa akin. Makakatulog ako kahit nagkukwentuhan sila doon. Kasi si Pastor Randy, medyo madaling magising kasi siya sabi ko, okay lang sa akin kasi naalala ko palagi, He is Jehovah Shalom. Ang shalom, yung peace,
mai-experience, mararanasan mo yan sa panahon na meron kang matinding pagsubok. Yung talagang medyo may kaguluhan. Alam nyo, kami mga pastor, akala nyo ganito lang kami, talagang punong-puno kami ng mga pagsubok. Ang dami naming dinadaanan, pero because we believe He is Jehovah Shalom, the God of peace, iingatan kami ng Panginoon. Amen po ba? Kung kayo, sabi nga, ito sorry to say kung alam mong paborito ko ng Diyos, alam niyo ba mas paborito ng Diyos ang mga pastor? Amen po ba? Kasi ang mga pastor, gift yan ng Panginoon. Sabi ng Jeremiah 3:15, I will give you shepherds according to my own heart. Mamaya pag-uusapan natin yun. Ang sabi rito, He leads me beside quiet waters, and then He refreshes my soul. Sa ibang version, He restored my soul. Anong name of God na makikita natin? He is Jehovah. Parang nanahimik ang buong kalangitan. He is Jehovah Rapha. Ibig sabihin, siya yung nagre-restore ng ating mga health. Ibig sabihin, anuman ang karamdaman natin, He is the great healer. Amen po ba? Naalala ko nga, napagkukwentuhan namin ni Pastor Eddie kahapon, alam niyo po ba, hindi ko pa nakukwento sa inyo to rito, ikukwento ko. Ito yung pagkakataon para ikwento ko sa inyo. Noong January 1, 2025, si Reb Eman, grabe, sobrang sarap kasi ng pagkain. Biglang mga alas 4 na siguro yon, di ba? Pag putukan, doon lang tayo kumakain. Hindi naman ako sanay kumakain ng gabing-gabi na. Ay umaga na yun eh. Pagdating ng alas 4, si Reb Eman. Nakaramdam na pa ako kasi kumain ako ng mga creamy food ba. Yung, ang tawag doon, tapioca, yung mga soft drinks. Kaya naramdaman ko mayroong something wrong na talagang hindi ako makahinga. Umiga ako mga 4 o'clock. Pagdating ng 4:30 a.m., hindi ako makahinga. Para akong inaasma ba? Alam ko yung asma yung mga inaasma rito. Pag tumataas yung, yung balikat. Sabi ko, bihis ako, hindi ko pinahalata kay Pastor Andy. Nagbihis ako ng jogging pants. Sinuot ko yung paborito kong damit. Tapos sabi ko, darling, dalhin niyo ako sa hospital. Iba ang nararamdaman ko. Ipaglabas namin, siyempre, di ba, 4:30, katatapos lang ng putukan, walang taxi, wala kang pwedeng mahingan ng tulong. Yung mga kapitbahay namin na kaibigan ko naman na may sasakyan, hindi ko naman pwedeng mahingan. Ang sasakyan lang namin, motor. Sabi ko, Kin, isakay niyo ako sa motor, pagitnaan niyo lang ako, pero habang nasa gitna ako, sabi ko, Lord, remember my covenant. You are the breath of life. Sabi ko, restore my breath, Lord. You are my breath of life. Alam mo, 30% na lang yung oxygen ko. At ang BP ko, pagdating doon sa hospital, grabe, nakakatawa. Dahil January 1, di ba, maraming mga na-aksidente. Natutuwa ako dahil pagdating namin, wala ni isang na-aksidente. Ako lang yung pasyente. At nung chinek nila yung BP ko, dahil nga, nahihirapan na yung heart ko sa pag-breath ba, 300/200 yung BP ko. Grabe, kaya nyo yun? Wala akong pumutok na ugat sa akin. By God's grace, bakit? He is Jehovah Rapha. Amen ba? Sinabi ko kay Lord, remember my covenant. Pinaalala ko ba, parang kay Sikaya ba? Lord, remember what I have done for you. Si King Sikaya, siya yung nag-restore ng Passover Siya yung nag-offer, nag-restore ng ng temple. Kaya sa totoo lang, kahit nagbubulong-bulungan na raw yung mga doktor, sabi niya, ilang minuto na lang si Reb Eman, babay na ako sa inyo. Malamang, kung ako kinuha ng Diyos, isa sa mga bibisitahin ko, GMA. I-request ko kay Lord, Lord, pwede ba magbisita sa GMA? Bisitahin ko yung mga tatamad-tamad na mga leaders doon. Yung mga tutulog-tulog na Kristiyano, wala naman yan dito siguro. Pag nakita ko, wala naman. Rob, wag na lang, sa ibang church na lang ako magbisita. Amen. Amen po ba? Joke lang naman yun. Si Lord naman, hindi ako pahihintulutan na bumababa. Joke lang yun. Pero kung sakaling kinuha ko ng Panginoon, hayahay na supposed to be ako, di ba? Mas lalo na akong hayahay. Pero sabi nga, mas gusto ko pa, marami pa rin naisipan ko pa rin yung mga tao bang nasa sa likod ko.
Amen. Siyempre, sabi ko, Lord, give me more time, give me more chance. Kaya He restore my souls. Alam nyo, sa aking buhay, year 2025, nakita ko po kung gaano si Lord matinding Jehovah Jireh. Kasi after 1 month po, nagulat nga ako dahil 1 month pa lang, kasi after 4 days, paggising ko, may tubo na pala ako dito, nasidate ako. Tapos maraming mga nakakabit. Sabi ko, alisin nyo to, alisin nyo. Yung palang unang reaction kasi talaga ng mga na-hospital. Siguro dahil po doon, na-stress yung aking heart. Inatake ako. Hindi ko na magalaw tong kaliwa ko. Kaya praise be to God. After how many years, nahahawak ko na to. Pwede na ulit akong mag-boxing. Amen. He restores my soul. Amen. Kaya yung mga taga-CDO, every Sunday pa rin, nagpipreach pa rin ako halos kasi kaya ko na ni-restore ni Lord yung aking strength. Kaya hintayin nyo si Rev Emma, magbabasketball pa rin yan. Tatakbo. Kaya nga pagpunta ko doon kina Pastor Eddie, pagkita ko, ang unang sumalubong sa akin, may treadmill pala rito. Pwede ba akong gumamit? 15 minutes kagad, nag-exercise ako kasi isang buwan na akong walang treadmill eh. Kailangan ko nang lumakas talaga. Kaya nakiusap ako kay Pastor Eddie na, sabi ko, paggamit nga ako. At 15 minutes nag-exercise ako. Amen. Kaya medyo malakas-lakas si Rev Eman, di ba? Amen. Pwede ba itong maghawak mo ang beat, di ba? Hawak mo yung faith ba? Hallelujah. Amen. He is Jehovah Rapha. At sabi dito, He guides me along the right paths. Sa ibang version, paths of righteousness for His name's sake. Anong name of God meron dito? He is Jehovah Sidkino, the God of righteousness. Alam niyo po ba yung 2 Corinthians 5:21, yun yung gift of righteousness. Namatay si Jesucristo para sa ating mga kasalanan, para tayo po ay bayaran niya, at sabi niya, bigyan niya tayo ng gift of righteousness. Kaya, don't condemn yourself. Marami sa atin dito, kaya minsan hindi nag-grow, hindi nag-multiply, hindi nag-i-increase, dahil nakakalimutan na si Lord, mapagpatawad si Lord. Alam niyo, pinalaki ko sinadya na sa kansiki na pag kayo'y nagkamali, huwag kayong matatakot kasi nagkamali na kayo, sisirmanan ko pa kayo. Hindi. Kaya ito si Jano one time, nung bata-bata pa, ito mga, high school siguro, no? Yung cellphone nun, bago-bago pa lang, yung mga digital na cellphone. Yung cellphone ko na bago, nakursunadahan niya. Nung time na yun, medyo tagaw-tagaw pa. Yung bang medyo inosento pa, ignorante pa sa selfie. Pag selfie, nahulog yung cellphone. Yung bago-bagong cellphone, plak! Sira yung cellphone. Sabi nung anak ko, one time, ilang araw na nakalipas, sabi niya, Daddy, may sasabihin ako sa'yo. Anong gusto mo, good news or bad news? Sabi ko, kahit ano naman sa akin, okay lang sa akin. Marunong naman kasi ako tumanggap. Sabi ko, bad news na lang para mapanghuli yung good news. Sabi niya, Daddy, yung cellphone na binigay mo sa akin, nabagsak ko kaka-selfie. Dahil na na ignorante, nahulog, madulas. Sabi ko, ano magagawa ko? Sabi ko, papalitan ni Lord yan. Wala ka na magagawa eh. Minsan may mga magulang, mga nanay, tatay, huwag nyo na sermonan yung anak nyo. Pag nagkamali, na nadapa, ibangon nyo. Amen ba? Dapat ganun, huwag nyong dakdakan. Minsan yung mga nanay dito or tatay kasama rin, yaw-yaw ng yaw-yaw. Yaw, ganun ba? Parang Armalite ba? Ikaw kasi, huwag ganun. Alam nyo, mayroon 2 Corinthians 5:21. Kailangan be gracious sa mga anak nyo. Alam nyo ba, sabi ko sa kanya, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Yung ilang araw na hindi niya sinabi sa akin, parusa na sa kanya yun eh. Tapos parurusahan niyo pa ng yaw-yaw. Wag mo nang yaw-yawan. I-encourage mo na lang. Amen po ba? Alam nyo, kilala nyo kung sino si Rev Eman. Di ba sabi ko sa inyo nung araw, nung mga pabalik-balik ako rito, napunta ako sa Taiwan. Kilala nyo kung gaano yung old Rev Eman, di ba? Talaga naman, punong-puno. Siyempre, alam niyo naman, stricto talaga ako. Marami sa akin umiyak. Na-stumble ba? Talagang na-open ba? Pero nang napunta ako sa Taiwan, yung nagkaroon ba ako ng puso doon sa mga OFW, nag-iba yung mindset ko pagdating sa kasalanan. At doon sa Taiwan, doon din reveal sa akin ng Lord, He is the God of grace. Our God is a gracious God. Kaya dito,
Sabi nga, He guides me along the right paths of righteousness. Sabi ni Lord, dapat alam mo na si Lord mapagpatawad. Kung ikaw ay pinatawad ng Panginoon, dapat mapagpatawad ka rin. Amen ba? Huwag masyado bang i-condemn. Sabi nga ng Romans 8:1 there is therefore now no condemnation in Christ. Kaya yung mga leaders po natin doon sa Mindanao, sabi ko, ini-encourage ko sa kanila. Sabi ko, pag mga time, sabi ko, bakit hindi kayo lumalago? Sabi ko, mag-PID tayo. I-approach nyo ako. One time, may mga ibang mga leader ngayon, leader sa Butuan, Reb, pwede ba mag-PID? Sabi ko, bakit? Reb, meron kasi ako nagawang kasalanan. Sabi ko, ganun ba? Sino nakakaalam yan? Reb, si ganito. Sino pa? Siya lang po. Sabi ko, mula ngayong araw na to, wag mo nang isipin yung kasalanan na yan, binayaran na yan ng Panginoon. Between you and me, in God, wag mo nang ikukuntim ang sarili mo. Sabi nga, go and sin no more. Alam nyo, pag ikaw masyado kang gracious, hindi mo minamagnify yung kasalanan ng kapwa mo, alam mo yung tao na yun. Ngayon, isa po sa mga fruitful leaders ng Butuan, yung isang tao na yun na lumapit sa akin, sabi niya, Reb, ganito kasi may nakichar-char ba ako? Yung mga char-char sa buhay, especially mga kabataan, pero praise be to God, isa po sa mga pinaka-fruitful sa ministry and ministry ay tandun po sa Butuan. Praise be to God. Palakpakan natin ng Panginoon. Kasi bakit? Napakita ko sa kanya by God's grace na okay lang. Pag nagkasala ka, wala naman ako magagawa. Tapos na yun eh. Di ba? May babalik pa ba ang nakaraan? Wala na. Ibigay mo na lang, i-offer mo na lang yung righteousness ng Panginoon, yung pagpapatawad ng Panginoon. Kaya sabi ko nga doon sa family camp, sa family camp sa next year, sumama kayo ang saya-saya. Alam niyo po ba, nag-decide ako, sabi ko next year, mas marami kaming pupunta doon sa Mindanao ba. Kung kami ay 26 ngayon, ita-times 2 ko yung by God's grace. Kasi yung mga ibang mga leaders na pumunta ng convocation, mas pipiliin ko na lang pumunta sila ng family camp. Hindi ko na sila pasasamahin ng convocation, yung mga pastors na lang. Kasi yung convocation talaga, ipang pastors yun eh. Kung gusto nyo, wow, bakit hindi? Taga rito lang naman kayo eh. Sa amin kasi may plane ticket. Medyo bloody ba sa amin yun, sa side namin mga taga Mindanao. Pero na-realize ko parang mas masaya yung family camp. Kaya malamang 500 tayo, malamang next year aabutin tayo ng 800 to 1,000. Amen. Malamang maraming a-attend from Cavite 1 para sa family camp natin. Amen ba? Amen. Praise be to God. Pero kung gusto niyo umatin ng combo, why not? Taga rito naman kayo eh. Kung kami taga rito lang, buong church pa atinin ko eh. Kasi bakit? Maraming blessing. Amen ba? Yung mga message ng mga pastors, iba, unique na unique yun. And then, number 2, si God is a provider. Number 2 dito, mayroong pinaka-main core ng pagiging Yahweh ni Lord sa atin. He is the God of protection. Sabi nga, the Lord Yahweh is present with His sheep and protects them from harm. Psalm 23, verse 4 to 5. Basa. Grabe si King David. Sabi niya, kahit ako ay lumakad to the valley of death, darkest valley, sabi niya, I will fear no evil, for you are with me. He is Jehovah Shammah. Sasamahan ka palagi ng Panginoon. Amen? Sasamahan ka ng Lord. 24/7 niya, sasamahan ka ng Panginoon. Sabi rito, kaya dito malinaw, sabi ko, ang ganda naman itong Psalm 23 na ito. Kaya pala, naging successful si David dahil alam niya, di ba si David, Lord, titirahin ba namin to? Sabi niya, sige, go. Pero ganito ang gagawin mo strategy. Si David, saka si Joseph, kaya si Joseph naging successful kasi isa lang na rebel sa kanya ng Panginoon because the Lord was with Joseph. He is Jehovah Shammah. Amen? At sabi rito, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my
enemies. Anong pangalan ng Panginoon dito? He is Jehovah. Hindi lang Shama. He is Jehovah Nisi. The God of victory. Kasi bakit? Sa harap daw ng mga kaaway mo, yung mga kaaway mo lalaway-laway lang sila. Kasi bakit? Ikaw, tinitira ka niya, pero ikaw kain ka ng kain. Amen ba? Merong blessing. Yung kapitbahay mo, inggit na inggit, pero ikaw ay pinagpapalan ng Panginoon. Because our God is Jehovah Nisi. Alam nyo, lagi ko tinatandaan yan sa Panginoon. Ako po bilang pastor, sa amin kasi mga pastor, maraming mga misunderstood ba sa amin? Maraming nagpe-persecute, maraming mga nag-a-accuse, pero pag alam mo, ikaw ay sa Panginoon, alam mo si Lord ang Jehovah Nisi mo, He is your banner, alam nyo, tutulungan ka ng Panginoon. Ipagtatanggol ka ng Panginoon. Sabi ko nga palagi, Lord, alam ko, in the final, you will prove them wrong. Kahit anong negative isipin nila sa akin, alam ko si Lord ang magpuprove na ako ay victorious. Because the Lord is with me. Amen po ba? At ang sabi nga rito, you prepare a table before me in the presence of my enemies. And then, makinig kayo. You anoint my head with oil. Alam niyo po ba naubusan ako ng gel? Kaya itong buhok ko, oil na lang yung nilagay ko. Kaya, nung bata ako, nung kabataan ako, pag nagpipray over ako, gumaganon lang ako. Yung may sakit, gumagaling naman. Kasi pag may anointing kasi, pag may impartation, merong life impartation. Tandaan nyo yan, you are anointed by God. Amen po ba? Kaya, hindi ko naman kayo ipipray over na dito na lang mula sa ulo ko. Yung oil na pinuhit ko rito para medyo magwapo-gwapo lalo tayo. Amen ba? Amen. At ang sabi rito, yung anointing, kaya lagi kayo magpapa-anoint sa mga parents nyo, sa mga pastors nyo. Don't do anything without the blessing of your parents, of your father or mother or pastors. Huwag kayong gagawa, kung sa Bisaya, magbubuot-buot, naku, wag, kailangan merong blessing kayo ng Yahweh. At ang sabi rito ni David, you anoint my head with oil. Alam naman natin yung mga tupa kasi, alam nyo, yung mga tupa, kaya ina-anoint ni Lord ng head ng oil yung head ng mga tupa na literal, kasi meron kasi mga insekto. May mga virus. Alam mo, pag yung insekto nakapasok sa ilong, dumiretso nabubuang-buang yung mga, nabubuang-buang yung mga tupa. Kaya kung sa church nakita nyo, ang lakas-lakas bigla, tapos biglang nawala, nabuang-buang ba? Nabuang-buang na Kristiyano, malamang may nakapasok na insekto dyan. Kailangan yan anointing. Amen po ba? Kaya, Pastor Seni, don't stop. Pray over ka naman, pray over kasi lagi mong ipatong yung kamay mo sa mga tao mo kasi yun ay life impartation. Amen po ba? At ang sabi nito, you anoint my head with oil, my cup overflows. Alam niyo po ba yung my cup overflows is represent Jehovah El Shaddai. Isa po sa mga favorite name ko ng God is, He is Jehovah El Shaddai. Kasi si El Shaddai po, labas nyo nga yung mga maywagang panyo nyo. Hindi, joke lang. Si El Shaddai, yung kasing El Shaddai, walang mali siya. Sabi nga, yung Shaddai daw, it means parang breast of a mother. Na yung nagpapasusuba na overflowing yung kanyang gatas. Ganun po ang Jehovah El Shaddai. Dito po sa My Cup Overflows, mas lalo ko itong namimeditate. Kukwentuhan ko kayo. Ito na si Rev Eman. May kwento ako sa inyo, makinig kayo. Alam nyo, itong kwento na to, dahil ito ay overflowing. Alam nyo, kwentuhan ko kayo. Nung last year, di ba, nagkasakit ako. January 1, year 2025. Alam nyo po ba, for your information, ang gamot ko po ay umaabot ng 37,000 to 40,000 a month lang naman. Hindi naman katulad ng iba, yung iba dyan, mga minsan milyon na per day, grabe ang kanila. Pero sa akin po, by God's grace, ang aking pong gamot is 37 to 40,000 a month. Grabe, pag tinignan ko yung love gift ko, hindi pa kasya yung love gift ko. Alam nyo,
Pero si Lord, He is the God of overflowing. Alam nyo, ang laki ng gastos ko. Pag kinumpute nyo po yung 37 to 40,000 a month, sa buong taon ng year 2025, half a million po yun, more than half 500,000 ang pag kinumpute nyo po yun. Pero alam nyo, nagtaka ako, sabi ko, Lord, saan galing yung pinangbili ko nun? God provides. Si Lord ang God of overflowing. Alam nyo, for the glory of God, makinig kayo. Year 2025, meron kasi doon sa Mindanao na ginaganap na ang tawag doon, World Summit. Sa totoo lang, in spite na matindi yung pagsubok ko, matindi yung aking pangangailangan, sa totoo lang, si Lord po, He is the God of overflowing. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Ito lang po, challenge ko sa inyo. Huwag ko kayong magre-react. Gusto ko makita niyo yung positive side nito. Nung tinignan ko yung grace ng Panginoon, grace of blessing, nakapagbigay pala ako kay Lord ng mga 6 digits per level ba sa first fruit. Mga umabot po ng 400,000 ang first fruit ko noong 2025. Tapos yung aking church project, almost 260,000 yung church project namin ni Pastor Angie. Alam nyo, kung isipin, kailangan ko yun. Bukod pa sa tithes ko yung church project na 260 katapat nun, tithes ko. Kaya yung year 2025, mga siguro abutin ng 300,000 siguro yung tithes ko. Saan nang galing yun? Napapansin niyo? Saan nang galing yun? Our God is a God of overflowing. Parang in spite na nagkasakit ako, pero hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Sinopply ni Lord yung pangangailangan ko. Amen po ba? At alam nyo, by God's grace, itong taong ito, 2026. Ngayon po ay kalahati pa lang tayo ng taon. Pero yung aking pong first fruit, by God's grace, kami yung first fruit ni Pastor Angie, almost 400,000 na po. For the glory of God po China-challenge ko lang kayo kasi bakit? Alam niyo po, ang first fruit, yan ang pinaka-master key for the word overflows. Kung marunong ka mag-tithes, mag-o-open yung heaven. Pag marunong ka mag-giving, mag-multiply. Pero pag marunong ka mag-first fruits, yung overflowing blessing na hindi mo ma-explain, mangyayari sa'yo. Amen po ba? Kaya ngayong taon na to, kalahati pa lang ng taon, sabi ko, grabe yung first fruit ko na pala, first fruit namin ni Pastor Angie, umaabot na po ng almost 400,000. At yung aming church project kasi doon sa Mindanao, ano po yun, kultura na po namin yun. Every 10% ng aming blessing ay binibigay po namin bukod doon sa aming tithes. Sa atin, yung iba, tithes pa lang, nagbabackslide na. Grabe, grabe ito ibibigay ko kay Lord yung 10%. Alam nyo, hindi mo alam lang kung gaano si Lord mag-provide sa iyo. Faith lang ang kailangan yan. Lakasan ng loob yan. Amen ba? Ako, parang hindi ko man kayang ibigay yung ganon, pero by God's grace, in spite may sakit na ako, pero sabi ko kasi darling ko, alam nyo mga first ano pa lang yun. Kasi nasanay tayo, di ba, January, February, doon lang tayo nag-first fruit. Pero po by God's grace, sa Mindanao po, hindi po every January or February lang yung first fruits. Every day po yun, every month, pwede pong mag-first fruit. Amen po ba? Kaya by God's grace, nangangalahati pa lang ng taon, sabi ko, grabe Lord yung blessing mo, nag-overflow. Take note na, kung nung 2025, 400,000 yung first fruit ko. First fruit pa lang yon. Pero by God's grace, kalahati pa lang ng taon, yung 4,000 na binigay ko, 400,000 nung 2025, na ibigay na namin pala, more than 400,000 na. Kinikwento ko to sa inyo, tinanong ko pa kay Pastor Angie, darling, kailangan ko bang ikwento sa kanila to? Sabi ko, hindi naman to sa pagyayabang, gusto ko lang silang ma-challenge. Gusto ko magkaroon kayo ng mataas na pananampalataya ba. Pagdating kasi sa money, doon natetest yung mga anak ng Diyos Kung kailan naman bine-bless doon, nagiging kuripot. Alam mo, pag the more na ikaw na-bless ng Panginoon, the more na i-challenge mo yung sarili mo, you will experience the overflowing God. The overflowing blessing ng Panginoon. Amen po ba? Sa totoo lang, nagagamot pa rin po ako until now. Pero ang gamot ko ngayon,
From 37, naging mga 10,000 to 12,000 na lang. Malaki pa rin yun, di ba? Pero si Lord ang nagsusupply nun, mga kapatid. Ako, siyempre, pinaniniwalaan ko rin yung doktor kasi si Luke nga, doktor din po yun eh. Pero alam naman natin, ang nagpapagaling sa atin ay ang Panginoon. Amen po ba? Gusto ko lang pong idiin sa inyo yung word na overflowing. Amen? Alam nyo, I challenge you. Starting today, i-practice nyo dito sa Cavite 1 yung radical first fruits. Yung radical na pag-o-offer, radical na pag-church. Dito nga sabi ko, Lord, itong church na to, kailangan na itong gibain. Kailangan na itong, i-upgrade ba? Kailangan wasakin na dito. Pwede nga lang, kaso nga lang, hindi pa yata, okay na ba, Pastor, yung title nito? On the process pa. Alam nyo, hindi naman kasi advisable na pagandahin yung church nang wala pang title. Kahit po doon sa Butuan, meron din kami doon mga lupa na wala pang title. Sabi ko, hindi ako magpapa-improve hanggang walang title yon. Kasi pag may title na yun, nako, yung church project namin doon talagang mag-o-overflowing yon. Amen ba? Kaya nga, by God's grace, grabe, alam niyo po ba, inggit na inggit ako sa mga churches na may sasakyan. Kaya nung last year, by God's grace, L300 lang naman yung nabili namin, pero paid with, ano yan? Paid in cash. Amen ba? Yung L300 ng Joshua Gen Mindanao, binayaran po namin yun cash. Hello. Kaya, pag pumunta kayo sa Mindanao, hindi na po kami mahiya. Dati nung pumunta si Pastor Ramon nung araw, wala pa kaming sasakyan. Luoy ba? Kawawa yung Mindanao ba na wala pa kaming sasakyan? Pero sabi ko, Lord, padamihin mo yung aming sasakyan. Kaya by God's grace, itong taon na to, Lord, salamat sa high ace. Amen. Pag pumunta si Pastor Eddie doon, ang pasusundo na namin, hindi lang L300, high ace na. Amen. Pag pumunta kayo doon, susunduin namin kayo. Promise. Lahat ng pumunta ng Mindanao, for the glory of God, ano sila? na ano na nga na yung sikreto namin, na bulgar na doon sa summer camp Para sabi ko, dapat hindi nabanggit yung aming sikreto doon kasi sa totoo lang, lahat po ng pumupunta sa Mindanao, by God's grace, gumaganda yung buhay. Di ba, Pastor Ramao? Namimiss niyo po ba ang Mindanao? Yan. Babalik-balikan talagang. Si Pastoral nga, mula nung pumunta doon, pabalik-balik na kaya tulungan ako po. Hihingi ako ng tulong sa inyo. Pwede ba humingi ng tulong sa inyo? Papuntahin niyo si Pastora Seni doon sa Mindanao. Matagal ko nang inaawitan to Lahat ng mga skilled person dito sa Cavite 1, ipadala niyo doon kahit magastos. Nako, kahit pumalaki ang gastos doon, pero kahit costly, worth it naman yon. In return, talaga naman po. Amen ba? Amen. O mamaya makinig kayo kay Roland sa testimony niya sa giving. Grabe ito nung araw, ano lang to product po yan ng chicken curry. Pre-chicken curry lunch ng Mindanao. Pero ngayon, sila na ang nagpapakain ngayon. Hallelujah. He is the God of overflow. Mukhang ilang oras na ba ako? Matatapos na po ako. Sabi rito sa verse 23, verse 4 to 5, doble pala to. Intimacy yung pangatlong blessing. Ang shepherd natin, si Yahweh, ang gusto niya, he is not only a provider, he is not only a protector, he is also an intimate God. Ibig sabihin, kaya nga great I am. Sabihin mo lang sa kanila, ako ay si ako nga. Pag sinabi mo yan sa mga tao, maniniwala sila sa iyo. Because the Lord Yahweh knows His children intimately. Alam niyo po ba, kilala kayo ng Panginoon, hindi kayo pwedeng magtago. Sabi ng Bible, sa Psalm 23 verse 6, pakibasa niyo nga po. Alam niyo, isa to sa pinakamagandang verse. Kasi sabi ng Lord, surely. Yung word na surely is a word of covenant. Ibig sabihin, 100%. Sabi ng Panginoon, ito ang gagawin ko sa inyo pag ako ang ginawa niyong Yahweh, ako ang ginawa niyong Jehovah Roi, ginawa niyong Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah, ano ba sunod? Basta lahat ng Jehovah, mga kapatid.
lahat po ng pangalan of God, ang sabi ng niya, I am a covenant God. Yung word na surely is a word of covenant. Pag sinabing surely, yung pong God natin si Yahweh, He is a covenant-keeping God. The Almighty God, nangako siya, surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ibig sabihin, hindi ka mawawala sa presensya ng Panginoon. Always remember. Sige, isaas nyo pang, always remember. Sige nga, remember. Itaas nyo nga yung kamay nyo. Remember, outside the will of God, there is no blessing. Tandaan po natin yan. Remember, there is no blessing outside the will of God. Outside the house of God, wala kang blessing na mangyari. Alam nyo yung prodigal son, ano siya blessed na blessed sana siyang umalis, kaso meron siyang hindi siya marunong mag-manage ng kanyang wealth. Wala kasi siyang covenant. Kaya yung lahat ng blessing na natanggap niya, nawala din. Mapapansin nyo, alam nyo, iba po yung mga nagtatrabaho ng mga freelancer na online. Sa totoo lang, iba po yung tinuturo doon sa Mindanao, especially sa covenant. Napaka-importante kasi na tayong lahat ay makipag-covenant sa Panginoon. Yung pong naibibigay namin sa Panginoon because of the covenant of God. Nakikita rin po namin, alam nyo, pati yung mga sumusunod sa Panginoon, kaya nga mga testimony ng mga taga Mindanao, talagang by God's grace, mga 6 digits din yung kanilang mga first fruits. Kasi, like leader, like children. Kung ano yung leader nila, ganun yung mangyayari sa kanilang mga anak. Amen po ba? Kaya, ang pagbabago, sabi mo sa katabi, magsisimula sa iyo. Amen. Sabi nga rito, as they experience the goodness and loving kindness of Yahweh, the great I am, they learn that they can trust His voice as He summons them to follow. Kasi po ito ay related, sabi ni David, the Lord is my shepherd. Sabi nga po sa John 10:27, my sheep listen to my voice, I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. Hindi ka mapapahamak. Kung si Lord, si Yahweh, ang shepherd mo, siya yung Jehovah Rapha mo, He is Jehovah Nisi. At sabi nito, no one will snatch them out of my hands. Dito na tayo sa conclusion and application. Sabi dito, like King David, we can also come to know provision, protection, and intimacy with the Lord, magkamali of the Lord, with the Lord as our Yahweh, the great I am. Alam nyo, yung pong tatlong blessing na yung provision, overflowing blessing, protection ng Panginoon, at yung intimacy. Alam nyo, pag dikit na dikit ka kay Lord, tutulungan ka ng Panginoon kahit ano mangyari sa'yo. Kaya ito po yung good news sa Jeremiah chapter 3 verse 15 to 16. Pakibasa nyo nga po. I will give you true shepherds who follow my heart, and they will feed you with revelation knowledge and deep understanding. Yahweh says, when my children have increased, multiplied, and prospered in the land. Ito po yung covenant ng Panginoon. Pag si Lord, in-honor mo yung shepherds na binigay niya, you will experience multiplication and increase overflowing sa buhay po natin. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pray po tayo. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat dahil you are Yahweh, the great I am. You are Yahweh. You will manifest in every family and every person here, O God, in the name of Jesus. Lord, continue to bless this church. Lord, yung manifestation mo ay patuloy po mag-manifest. Lord, makita, ma-experience nila dito sa iglesyang ito, Father God, in the name of Jesus.